Ano ang tunay na lihim ng Roro ng mga aswang na naglalakbay papuntang probinsya? Isang kwento ng trahedya, pagtataksil, at kapangyarihang nagmumula sa madilim na sulok ng ating kultura. Paano haharapin ni Liwanag ang mga nilalang na hindi lang mga anino, kundi bahagi ng kanyang sariling nakaraan? Manood hanggang dulo at tuklasin ang misteryong magpapabago sa pananaw mo sa takot at hustisya. Ihanda ang sarili dahil hindi lahat ng kwento ay matatapos ng payapa. Gabi noon. Madilim ang paligid at tanging ilaw mula sa lumang poste ng daungan ang nagbibigay ng liwanag. Sumasayaw ang anino ng mga pasahero sa sahig ng pantalan. Amoy alat ang hangin, may halong panis na isda at usok ng barko. Naglalakad si Elma, isang dalagang galing Maynila, pauwi ng probinsya. May dala siyang itim na bag, puno ng mga gamit at alaala ng isang masalimuot na nakaraan. Tahimik ang paligid. Parang lahat ng tao ay hindi nagsasalita. Parang may alam silang hindi niya alam. Sumakay siya sa Roro, matandang barkong may kalawang na katawan at basag-basag na pintura. Malamig sa loob pero hindi komportabling lamig. Parang may humahaplo sa balat niyang hindi niya nakikita. May kakaibang amoy, hindi lang amoy ng langis o kalawang. Amoy bulok na karne. Umupo siya sa bandang likuran, sa may tabi ng bintana. Natanaw niya ang itim na dagat, walang alon pero parang buhay. Habang palapit na ang hating gabi, unti-unting nauubos ang mga ilaw sa barko. Isa-isa itong namamatay, parang sinasadya. Sa paligid niya, may mga pasaherong nakaitim. Tahimik. Hindi kumikibo. Hindi kumikilos. Napansin niya ang isang matandang babae sa kabilang bangko. Nakatitig sa kanya, hindi kumukurap. May dala itong supot na duguan. Minsan ay napansin niyang may gumagalaw sa loob ng supot. Lumapit ang isang lalaki, matangkad at payat, at umupo sa harap niya. Ngumiti ito, ngunit ang ngiti ay malamig at hindi tao. Mabigat ang dala mo, sabi nito, habang nakatingin sa bag niya. Hindi siya sumagot. Humigpit ang hawak niya sa bag. Biglang may umalulong na aso sa malayo. Sunod-sunod. Matinis. Puno ng takot. Sa isang kisap mata, narinig niya ang isang huni ng tuko na paulit-ulit. Isa. Dalawa. Tatlo. 11. Sabi ng lola niya dati, kapag 11 ang huni, may aswang sa paligid. Napalingon siya sa matandang babae. Ngayon, wala na ito sa bangko. Walang tunog ng yabag. Walang bakas na umalis. Ang lalaking nasa harap niya, unti-unting binabaluktot ang mga daliri. Parang ahas. Sa gilid ng mata niya, nakita niyang may kumakain ng hilaw na manok sa likod ng upuan. May tumutulong dugo. Pero walang nagrereklamo. Walang pumapansin. May biglang sumingaw na usok mula sa ilalim ng barko. Mabaho. Mapait. Parang sunog na buhok at laman. Hinawakan ng lalaki ang braso niya. Malamig ang palad. Parang patay. Bumulong ito. Alam mo ba kung anong dala ng bag mo? Nanigas siya. Hindi niya masagot. Pero alam niyang may tinatago siya. Sa bag niyang itim, nakatago ang larawan at buhok ng lalaking nagpatiwakal dahil sa kanya. Binalaan na siya dati na huwag dalhin iyon sa probinsya. Ngunit dala niya iyon. Bitbit niya ang kasalanan. Ang kabayaran. Biglang gumalaw ang sahig ng barko. Umuwol ang bakal. Parang may humihinga sa ilalim ng barko mismo. Napatingin siya sa paligid. Wala na ang ibang pasahero. Hindi niya napansin kung kailan sila nawala. Ngayon, siya na lang. At ang mga aswang. Ang mga mata ng lalaki sa harap niya naging pula. Lumabas ang matutulis na ngipin. Mabagal itong yumuko. Hinipan siya sa mukha. Amoy bangkay ang hininga. At bago siya makasigaw, may malamig na dila ang dumampi sa liig niya, napapikit siya sa takot. Hindi siya makagalaw. Parang napako ang katawan niya sa upuan. Narinig niya ang tibok ng puso niya, malakas, mabilis, parang sasabog. Isang tinig ang umalinggaw sa tenga niya. Ang kasalanan ay may singil, Elma. Sa sulok ng mata, mailiwanag. Isang pulang kandila ang biglang sumindi sa gitna ng madilim na barko. Lumilitaw mula sa dilim ang mga anyo ng nilimot niyang nakaraan. Ang bangkay ng dating nobyo, nabalot sa puting tela.
Ang mukha nito, puno ng dugo at luha. Binaliwala mo ako, bulong ng bangkay. Ngayon, ikaw ang magbabayad. Nagsimulang umikot ang buong paligid. Para siyang nalulunod kahit nasa loob siya ng barko. Hindi na niya mahanap ang pinto. Hindi niya makita ang dagat. Lahat ng nasa paligid niya ay nagbago ng anyo. Ang mga dingding ng barko ay naging laman. Tumitibok. May mga matang nakatitig sa kanya mula sa bawat sulok. Hinawakan siya ng lalaking may pulang mata. Dinala siya sa gitna. Ibinuka ang bag. Mula roon, lumabas ang itim na usok. Kasama nito ang sigaw ng mga kaluluwang pinatay ng lihim. Ang larawan ng kanyang nobyo ay nasunog sa ere, ngunit naiwan ang amoy ng pagkabulok. Ang barkong ito ay hindi bumababa sa daungan, sabi ng isa pang boses. Dito ka na. Naramdaman niyang hinihiwa ang kanyang palad. Pumatak ang dugo sa sahig ng barko. At sa bawat patak may sumisibol na itim na halaman. Bumulong ulit ang mga nilalang. Ang kaluluwa mo, amin na ngayon. Sumigaw siya, ngunit walang tinig ang lumabas. Tila kinain ng dilim ang kanyang hininga. Ang barko ay umangat, lumilipad na sa ere, hindi sa tubig. Sa labas ng bintana, hindi na dagat ang tanawin. Kundi mga palayan na tuyo, nasusunog, may mga taong walang mukha na tumatakbo. Sa loob ng barko, nagsimula ang ritual. Itinali siya gamit ang buhok ng patay. Ibinuhos sa kanya ang langis ng aswang. Ang huling tanong ay bumulong sa kanyang isipan. Pipiliin mo ba ang buhay na puno ng takot? O kamatayang may kapalit na kapangyarihan? Napatingin siya sa sariling anino. Ngunit anino na lamang ang natira sa kanya. Ang katawan niya ay isa ng laman sa altar ng barko. Ang Roro ay patuloy na naglalayag. Hindi patungong probinsya, kundi patungong lugar kung saan ang hustisya ay isinusulat ng dugo. At ang batas ay itinatakda ng mga nilalang sa dilim. Sa ilalim ng sahig, may naramdaman siyang paggalaw. Parang may gumagapang. May humahaplo sa kanyang talampakan. Malamig. Madulas. Parang dila. Muli siyang napasigaw sa isip. Ngunit sa labas, katahimikan pa rin. Walang makakarinig. Walang makakatakas. Ang mga aswang ay nagsasayaw na sa paligid niya. Mga anyong tao pero hindi na tao. May balat silang tila pinunit, muling tinahin ng itim na sinulid. Ang kanilang mga mata ay walang itim, puro puti. Ang mga bibig ay abot tainga, puno ng ngipin. Isa sa kanila ang lumapit. Bata. Pero walang puso. Nag-abot ito ng kutsilyong gawa sa buto. Hinawakan ng matandang aswang ang kamay ni Elma. Itinaas ang patalim. Pumili ka, bulong ng matanda. Ialay ang sarili o ialay ang ibang dugo. Muling bumukas ang bag. At sa gulat niya, may laman na ito na hindi niya inilagay. Ulo. Ulo ng kanyang ina. Nakadikit pa ang kwintas na regalo niya noong Pasko. Napahagulgol si Elma. Gusto niyang magising. Gusto niyang bumaba. Ngunit wala ng pantalan. Wala ng dagat. Ang paligid ay purong itim, purong apoy. Ang Roro ay isang dambuhalang tiyan ng halimaw. At siya ay nilulunok nito, dahan-dahan, habang pinapanood ng mga nilalang na dating pasahero. Biglang nagliwanag ang isang bahagi ng barko. Isang batang babae ang tumayo. Nakasuot ng puting kamiseta. May bitbit na rosaryo. Hindi pa huli ang lahat, anito. Kung tunay kang nagsisisi, lumaban ka. Pero nang lumapit si Elma, napansin niyang walang anino ang bata. At ang rosaryo, umiinit sa kanyang mata. Pek. Isa rin itong nilalang ng dilim. Isa sa kanila. At noon niya naintindihan. Wala nang ligtas na daan. Wala nang babalikan. Wala nang pag-asa sa mundong ito. Maliban kung siya na ang maging bahagi ng kanilang lahi. Maging nilalang ng gabi. At gamitin ang sakit para sa kapangyarihan. Tinanggap niya ang kutsilyo. At sa unang hiwa ng palad, narinig niya ang sigaw ng kanyang konsensya. Ngunit huli na. Winasak ng dugo ang dating pagkatao. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Isang ngiting puno ng paghihiganti. At kasundo ang pinirmahan sa sariling laman. Sa ngiting iyon, nagdilim ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot,
kundi sa pagtanggap. Ang kanyang balat ay nagsimulang magbago. Nagkakaroon ng mga marka. Lumang sulat sa sinaunang wika, nakaukit, hindi tinta. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng barko. Parang iyak ng sanggol na isinilang sa impyerno. Ang mga aswang ay yumuko sa harapan niya. Tila kinikilala siya. Tila tinatanggap bilang isa sa kanila. Ang dating biktima, ngayon ay kasabwat. Ang pinaghihigantihan, kayo'y tagapaghiganti. Sa dugo mo, magsisimula ang bagong kasunduan. Bulong ng matandang aswang na ngayon ay palaka na ang balat, may pakpak ng paniki. Inabot nila sa kanya ang isang sanggol. Hubad. Umiiyak. May taling pulang sinulid sa pusod. Ialay mo. At tuluyan kang magiging ganap. Nang hawakan niya ito, biglang tumahimik ang sanggol. Tumingin sa kanya. Parang kilala siya. At sa isang saglit ng katahimikan, muling bumalik sa isip niya ang dating siya. Ang batang Elma na mahilig magdasal sa tabi ng lola. Ang Elma na tumulong sa mga kapwa-estudyante sa eskwela. Napaluha siya. Ang isang patak ng luha ay bumagsak sa pisngi ng sanggol. Nagliyab ang paligid. Nag-alboroto ang barko. Umungol ang mga aswang. Tumanggi siya, sigaw ng matanda. Tinanggihan niya ang pagkakaisa ng lahi. Biglang sumiklab ang apoy mula sa kanyang palad. Nasunog ang kutsilyo. Nagliyab ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya nasaktan. Tumayo siya. Ang kanyang tinig ay hindi na kanya. Malalim. Puno ng kapangyarihan. Hindi ako magiging katulad nyo. Hinampas niya ang sahig gamit ang kamao. Bumuka ang barko. Nawasak ang altar. Tumilapon ang mga halimaw sa dagat ng apoy. Ngunit may isa. Ang pinunong aswang. Hindi pa sumusuko. Lumipad ito, dala ang alon ng itim na usok. Sumugod kay Elma, dala ang huling saksak ng sumpa. At sa huling saglit, nakita niya sa kanyang paligid ang anino ng kanyang ina. Ngumiti ito. Tama na ang takot. At sa huling sigaw ng gabi, nang magsalpukan ang dalawang puwersa, nagliwanag ang buong barko sa puting apoy. Walang iniwang bakas. Walang nakaligtas. Maliban sa isang bangkang inaanod. At isang sanggol na tahimik na natutulog sa gitna ng karagatan. Ang bangka ay hinampas ng alon. Dala ng umaga na unti-unting bumubukas sa abot tanaw. Sa baybayin ng isang liblib na barangay sa Visayas, may matandang mangingisdang lumapit sa dalampasigan. Nakasuot siya ng sinag ng araw sa kanyang balikat. At sa kanyang mga mata ay pagod na karanasan mula sa mga dekada ng katahimikan. Sa buhangin, nakita niya ang bangka. At sa loob nito, ang sanggol. Tahimik. Nakabalot sa piraso ng puting tela na may mansa ng dugo. At abo. Nang buhatin niya ang bata, napansin niya ang marka sa kaliwang balikat nito. Isang bilog na may mga titik sa lumang baybayin. Pamilyar sa kanya. Marka ng sagradong dugo. Nagdasal siya. Hindi sa Diyos ng simbahan, kundi sa mga anito ng kanilang ninuno. Dinala niya ang sanggol sa kanyang kubo. Pinainom ng gatas ng niyog. Binigyan ng pangalan. Liwanag. Ngunit sa bawat gabi na lumilipas, may kakaibang nangyayari sa paligid. Ang mga asong tahimik sa gabi ay muling umaalulong. Ang mga ilaw ay biglang nawawala kapag dumadaan si Liwanag. Minsan, nakita ng matanda ang bata na nakatayo sa gitna ng kawayan. Habang nakapaligid ang mga puting anino. Walang takot sa kanyang mukha. Parang kilala niya ang dilim. At mahal siya nito. Sa panaginip ng matanda, dumalaw si Elma. May puting damit, may apoy sa kanyang likuran. At mga mata na kulay abo. Bantayan mo siya, Anya. Sa dugo niya magsisimula ang hustisya na hindi kayang ibigay ng korte. Ang mga nilamon ng dilim. Babalik para durugin ang liwanag. Ngunit kung siya igabayan, siya ang magiging wakas ng lahi ng mga aswang. Pagkagising ng matanda, nakita niyang gising na rin si Liwanag. Nakatitig ito sa kanya. At sa kanyang kamay, hawak ang rosaryong nasunog noon sa barko. Ngunit ngayon, buong-buo ito. At malamig pa sa umagang hamog. Sa titig ni Liwanag may bigat.
Hindi titig ng sanggol. Titig ng isang nilalang na nakakita na ng kamatayan. At bumalik na may dala nitong alaala. Tahimik ang bata. Ngunit sa kanyang paligid, nagsimulang magbago ang lahat. Ang lupa sa paligid ng kubo ay naging itim sa bawat hakbang niya. Ang mga halamang dati tuyot, muling sumibol kapag hinawakan niya. Tuwing gabi, ang apoy sa lampara ay hindi gumagalaw kahit may hangin. Parang natatakot. Parang nagmamasid. Isang gabi, habang natutulog ang matanda, narinig niya ang malalakas na katok sa pintuan. 3 sunod-sunod. Tapos katahimikan. Bumangon siya. Bitbit ang gulok sa tabi ng higaan. Pagbukas niya ng pinto, walang tao. Ngunit sa lupa may marka. Apak ng paa. Hindi pang tao. Malalaki, mahahaba ang daliri. May bakas ng balahibo at putik. Agad siyang tumakbo sa loob. Ngunit ang kubo ay malamig na. Tahimik. At si liwanag wala sa higaan. Napalingon siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang bata sa gitna ng palayan. Nakatingala sa langit. At sa langit, may anino ng barkong lumilipad. Itim, parang bangkay ng dambuhala sa ere. Bumalik ang Roro. Hindi para magsakay ng pasahero, kundi para kunin ang kanyang iniwan. Liwanag, bulong ng matanda. Anak ka ng 2 mundo. Ng liwanag at ng kadiliman. Pipiliin mo ba ang iligtas sila? O tapusin ang lahi ng mga nagpabaya? Sa gabing iyon, umugong ang lupa. Pumutok ang mga ilaw sa buong barangay. At sa huling 7 ulit ng huni ng tuko, nagbukas ang langit. At muling nagsimula ang digmaan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang ng dilim. Sa gitna ng palayan, tumindig si liwanag na parang estatwa. Walang takot. Walang luha. Ang kanyang anino ay hindi sumusunod sa liwanag ng buwan. Sa halip, gumagalaw ito ng mag-isa. Parang may sariling buhay. Mula sa langit, bumaba ang itim na Roro. Tahimik ngunit mabigat ang presensya nito. Parang ulap na puno ng bangungot. Bumukas ang katawan ng barko. Lumabas ang mga nilalang. Aswang. Manananggal. Sigbin. Mga engkanto na nabaluktot ng galit. At sa pinakagitna nila, si Elma. Buhay. Ngunit hindi na tao. Ang kanyang balat ay parang usok. Ang kanyang mga mata ay kulay abo na may pulang apoy. Nakaangat siya sa lupa. Nakatingin kay liwanag. Anak, sabi ni Elma. Panahon na. Huwag mong sayangin ang dugo mo. Ang kapangyarihan mo ay hindi para itago, kundi para gamitin. Sa mundong ito, hindi mahalaga ang kabutihan, kundi ang lakas. Ngunit si liwanag ay hindi nagsalita, kundi humakbang. 1, 2, 3. Hanggang nasa harapan na niya si Elma. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, muling pumasok sa isip ni liwanag ang lahat ng alaala. Ang sigaw ng mga patay sa barko. Ang dugo sa altar. Ang pagpili ng kanyang ina. At ang boses ng kanyang lola sa panaginip. Saan ka man ilagay ng dilim, ikaw pa rin ang liwanag. Mula sa kanyang dibdib, may umilaw. Isang hugis puso na parang batong kristal. Nabitawan ni Elma ang kanyang kapangyarihan sa gulat. Ang mga nilalang sa paligid ay napaatras. Ang Roro ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa galit, kundi sa takot. Si liwanag ay hindi ordinaryong bata. Hindi lamang tagapagmana ng aswang, kundi ang bunga ng pag-ibig at pagkakasala. Ang sentro ng balanse. Ang puwersa ng pagwawasto. At sa isang hiyaw na walang tunog, lumipad si liwanag pa itaas. Tumaas ang apoy sa paligid. Sumiklab ang lupa. At sa kalangitan, sumabog ang liwanag na puti. Tinangay nito ang barko. Sinilaban ang mga halimaw. At tinaboy ang kadiliman pabalik sa kailaliman ng mundo. Si Elma ay nanatili. Nakaupo sa basang lupa. Walang lakas. Walang tinig. At si liwanag. Bumaba. Tahimik. Bitbit ang kanyang kapalaran.
At sa paligid ng palayan, ang lahat ng halaman ay muling nabuhay. Ngunit sa pinakagitna ng puso ng gabi, isang boses ang bumulong sa hangin. Ang liwanag ay may kapangyarihang magligtas. Ngunit kaya rin itong sunugin ang lahat. Sa pagbalik ng katahimikan, napaluhod ang matandang mangingisda sa lupa. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkamangha. Si liwanag ay tumayo sa harapan niya. Ang kanyang mata ay tila salamin. Walang kulay, ngunit puno ng lalim. Ang kanyang presensya ay mabigat, ngunit hindi mabangis. Parang ulan sa tagtuyot. Mapanganib kung magtatagal. Ngunit kinakailangan upang mabuhay muli ang mundo. Lumapit si Elma. Duguan ngunit buhay. Anak ko, Anya. Pinili mong hindi ako sundan. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Ngunit ang hawak ay walang init. Walang emosyon. Parang nyebe sa loob ng apoy. Nakita ko kung anong klaseng nilalang ka. Sabi ni liwanag, hindi mo ako iniligtas. Ginamit mo ako para sa pagbubura ng sarili mong kasalanan. Napayuko si Elma. Walang salitang kayang saluhin ang bigat ng binitawan. Ang mga nilalang ng dilim ay wala na. Ang barko ay naglaho. Ngunit ang bakas ng kadiliman ay hindi nawawala agad. Sa mga puno ng niyog, may mga balat na nakakabit pa rin. Sa hangin, may amoy pa rin ng dugo at abo. At sa ilalim ng lupa, may naroon pa ring mga mata. Nagmamasid. Naghihintay. Si liwanag ay lumingon sa paligid. Bawat bahay sa barangay ay may mga taong nagising sa sindak. Lahat ay lumabas. Tahimik na pinagmamasdan ang batang may dalang liwanag sa gitna ng dilim. Walang nagtangkang lumapit. Walang nagtanong. Ngunit sa kanilang mga mata, takot, pag-asa, at paghanga. Mula sa likod ng matanda, lumabas ang isang dalagita. May hawak na krusipyo. May luha sa mga mata. Bakit ikaw ang pinili? Tanong nito. Dahil ako ang isinumpa, sagot ni liwanag. Ngunit ako rin ang pinagpala. Dahil sa akin, magbubukas muli ang pinto. Sa pagitan ng tao at ng nilimot na mundo. At sa huling sandali ng gabing iyon, nakita ng lahat kung paano muling lumakad si liwanag. Palayo sa palayan. Papunta sa kagubatang matagal nang iniiwasan. Sa bawat hakbang niya, may sumisibol na bagong halaman. May tumitigil na iyak. May napipigtas na kadena. Ngunit sa dulo ng kanyang landas, ay hindi lamang liwanag. Naghihintay ang mas malalim na dilim. At alam niya, ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Sa pagbukas ng mga mata ng kagubatan, nagising ang mga nilalang na matagal nang natutulog. Ang mga anino ay naglakad mula sa kanilang mga taguan. Nilapitan ang bundok kung saan nagtipon si liwanag. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. May dala siyang liwanag na mas matalim pa sa tabak. At puso na hindi kailanman matitinag. Habang papalapit ang madilim na hukbo, tumayo si liwanag sa harapan ng bagong pagsubok. Ang mga hangin ay umihip. Dinala ang mga kwento ng nakaraan. Ngunit ang anak ng liwanag ay handa na. Handa na siyang ipaglaban ang mundo. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng nais mabuhay ng malaya mula sa takot. At sa kanyang mga kamay, ang apoy ay sumiklab. Handang ilaban ang huling digmaan. Isang digmaan ng liwanag at kadiliman. Ng hustisya at kasinungalingan. Ng pag-asa at takot. At dito nagsisimula ang tunay na kwento ni liwanag. Ang roro ng mga aswang na hindi na lamang bangka, kundi isang simbolo ng pakikibaka sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mga nilalang sa kadiliman ay dahan-dahang lumapit. Mga matang naglalagablab, puno ng galit at pagkamuhi. Ngunit si liwanag ay hindi natakot. Kahit na ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Alam niya na ito ang kanyang tungkulin. Ihagis ang liwanag sa bawat sulok ng dilim. Pagdugtungin ang mga sirang bahagi ng mundong nilamon ng takot. Habang lumalapit ang mga aswang at ibang nilalang, ang apoy sa kanyang mga kamay ay lumaki. Nagningning na parang araw sa gitna ng gabi. Isang sigaw ang bumalot sa buong gubat. Ang tunog ng katapangan at pag-asa.
na kumalat sa hangin at pumukaw sa mga kaluluwa ng mga tao. Dito, sa gitna ng digmaan, si Liwanag ay naging hindi lang isang bata, kundi ang sagisag ng bagong panahon. Isang panahon na kailangang mabuo mula sa mga labi ng lumang kasaysayan. Ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy. At sa bawat hakbang ni Liwanag, nagkikislapan ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga anino ay sumugod ng sabay-sabay. Ngunit hindi siya yumuko. Hindi siya umatras. Sa halip, itinaas niya ang kanyang mga kamay. At mula dito, lumabas ang liwanag na mas matindi pa sa araw. Nilamon nito ang mga anino. Pinawi ang mga sigaw ng kadiliman. At unti-unting naibalik ang katahimikan sa kagubatan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang mas malalim na banta ang naghihintay. Isang lihim na higit pa sa mga aswang at sumpa. At si Liwanag ay alam na ang kanyang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa paglipas ng mga araw, naging tahimik ang kagubatan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may mga matang nagmamasid. Mga matang pula, matalim. Nakatago sa dilim. Nagbabantay sa pagbabalik ng kanilang hukbo. Si Liwanag ay hindi nakalimot. Alam niya na ang tunay na digmaan ay hindi lamang laban sa mga nilalang, kundi laban din sa mga sugat ng puso ng tao. Sa kanyang paglalakbay, marami pa siyang makikilala. Mga kaibigan at kaaway. Mga kwentong magpapalalim sa kanyang pagkatao. At sa bawat hakbang, ang Roro ay hindi lamang magiging isang barko, kundi magiging tahanan ng mga alaala at simbolo ng pag-asa para sa lahat ng naghahanap ng liwanag. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi, sa pagdating ng gabi, lumutang ang mga alaala sa isipan ni Liwanag. Mga kwento ng kanyang pamilya, ng mga ninuno na nagtagumpay at nabigo, ng mga lihim na itinago sa ilalim ng lupa. Habang nakatayo sa tabing dagat, tiningnan niya ang malawak na dagat na parang salamin. At naramdaman ang malamig na hangin na parang yakap ng nakaraan. Doon, sa pagitan ng alon at ulap, narinig niya ang boses ng kanyang lola. Anak, sa bawat paglalakbay, hindi mo kailangang harapin ang dilim ng mag-isa. Si Liwanag ay ngumiti at hinawakan ang kanyang puso. Handa na siyang yakapin ang kapalaran. Dahil sa dulo ng bawat gabi, laging may pagsikat ng araw. Ngunit bago muling sumikat ang araw, isang malakas na hampas ng hangin ang bumalot sa paligid. Ang dagat ay nag-alon ng malakas, parang nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Sa gitna ng unos, may isang matandang babae ang lumitaw sa tabing dagat. Ang kanyang buhok ay puti na parang ulap. Ang mga mata ay naglalagablab ng karunungan at lihim. Lumapit siya kay Liwanag, at may dalang isang kahon na yari sa kahoy at bakal. Ito ang susi, wika niya. Sa mga pinto na kailangang buksan. Ngunit mag-ingat, anak. Dahil ang bawat pinto ay may taglay na sumpa. At ang bawat sumpa ay may kasamang kaparusahan. Si Liwanag ay tumanggap ng kahon. At dahan-dahang binuksan ito. Sa loob, may isang lumang susi. At isang liham na nakasulat sa banyagang wika. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salita. Parang tinatawag siya upang harapin ang bagong kabanata ng kanyang kwento. Sa pagpasok niya sa kagubatan, narinig ni Liwanag ang mga bulong ng mga puno. Parang mga sinaunang awit. Naglalaman ng mga babala at pangako. Habang lumalalim ang gabi, nakita niya ang isang malaking bato na may mga ukit na kumikislap sa liwanag ng buwan. Dito niya inusisa ang susi. At sa sandaling ipinasok niya ito sa isang siwang. Ang bato ay unti-unting bumukas. Nagbukas ng isang lihim na lagusan. Napuno ng mga alituntunin ng kanyang mga ninuno. At mga kwento ng kanilang pakikipaglaban sa kadiliman. Si Liwanag ay huminga ng malalim. Handa na siyang harapin ang mga hamon. At isulat ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kwento ng tapang, pagsubok, at ang walang hanggang laban ng liwanag laban sa dilim. Ang hangin ay humina, at ang mga bituin ay kumislap ng mas maliwanag. Si Liwanag ay tumayo. Hawak ang susi sa kanyang kamay. Puno ng tanong at pangako.
Dahan-dahan niyang nilakad ang landas pabalik sa kagubatan, kung saan naghihintay ang mga lihim ng kanyang angkan. Alam niyang hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na maglalantad ng mga lihim, magpapalaya sa mga kaluluwa, at magpapaalala sa lahat na kahit sa pinakamadilim na gabi, mailiwanag na hindi kailanman mawawala. Sa loob ng lagusan, dumilim ang paligid ngunit hindi siya natakot. Ang bawat hakbang ni Liwanag ay may kasabay na tunog, parang mga yapak ng mga naunang tagapagtanggol. Nakarating siya sa isang silid, na puno ng mga antigong kagamitan at sinaunang aklat. Isa sa mga aklat ang kumislap ng kakaiba. Dahan-dahan niyang binuksan ito, at nabasa ang mga panalangin at ritual ng kanyang lahi. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit pati na rin ang lakas ng kanyang mga ninuno. Alam niyang sa bawat salita, may kapangyarihan na makapagpapalaya o makakapinsala. Handa na si Liwanag na gamitin ang kanyang kaalaman upang wakasan ang sumpa ng mga aswang at dalhin ang tunay na hustisya sa kanyang bayan. Sa paglabas ni Liwanag mula sa lagusan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Ang buwan ay mataas na sa langit, nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng kagubatan. Ngunit sa dilim ng mga puno, may mga matang nanonood pa rin. Mga matang puno ng galit at paghihiganti. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang kanyang puso ay matibay, at ang apoy ng kanyang loob ay hindi mawawala. Habang nilalakad niya ang landas pabalik sa baryo, naririnig niya ang mga bulong na sumusunod sa kanya. Isang paalala na ang tunay na laban ay hindi lamang sa harap ng mga aswang, kundi sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Sa pagdating niya sa baryo, napansin ni Liwanag ang mga nakabukas na bintana at mga tao na nagtitipon-tipon sa mga kalsada. May takot sa kanilang mga mata, ngunit may pag-asa rin na bahagyang kumikislap. Lumapit ang matandang mangingisda at mahinang sinabi, "Liwanag, handa na ang bayan para sa laban." Tumango si Liwanag at nilingon ang kalangitan, kung saan unti-unting sumisikat ang unang liwanag ng umaga. Sa puso niya, alam niyang ang lahat ay nagsisimula pa lamang, at ang roro ng mga aswang ay patuloy na lalayag. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama ang tapang at liwanag ng mga naghahanap ng hustisya, ang araw ay sumilip sa silangan, nagbigay ng bagong sigla sa buong bayan. Si Liwanag ay naglakad patungo sa pampang, saan nakatigil ang lumang roro na naging saksi sa maraming kwento. Pinisil niya ang susi na dala mula sa matandang babae, at inihanda ang sarili para sa huling paglalakbay. Sa bawat hakbang papasok sa barko, nararamdaman niya ang bigat ng mga matang nanonood. Ngunit mas matindi ang apoy sa kanyang puso. "Hindi na kami matatakot," bulong niya. "Dahil ngayon kami ang ilaw sa kadiliman." At sa paglayag ng roro sa malawak na dagat, nagsimula ang bagong yugto. Isang laban na magtatagumpay. Hindi lamang laban ng tao laban sa aswang, kundi laban ng liwanag laban sa dilim ng kasinungalingan at takot. Habang unti-unting lumalayag ang roro, ang hangin ay humalakhak, at ang dagat ay kumindat sa ilalim ng buwan. Si Liwanag ay tumayo sa gitna ng barko, nakangiti ng may tapang at pag-asa. Ang bawat alon ay parang sumasabay sa kanyang tibok ng puso. Parang sinasabi sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa malayong dako, may mga anino na sumusunod, ngunit hindi na nila siya matatakasan. Ang liwanag sa puso ni Liwanag ay naging gabay para sa marami. Isang ilaw na hindi kailanman mamamatay. At sa paglalakbay na ito, ang roro ng mga aswang ay naging simbolo ng katapangan, pag-asa at bagong simula. Ngunit habang lumalalim ang gabi, isang malamig na simoy ang dumaan sa paligid ng barko. Naramdaman ni Liwanag ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may mga matang nakatitig mula sa dilim. Bigla, may mga aninong sumulpot sa mga gilid ng roro. Mga anyong hindi tao, mga nilalang ng kadiliman. Hindi ito ang unang laban, ngunit tila mas malakas ang kanilang sigaw. Parang galit na nag-uumapaw mula sa kailaliman ng kanilang pagkatao. Si Liwanag ay humarap sa mga nilalang. Hindi umatras, hindi sumuko. Sa ngalan ng liwanag, sigaw niya,
Ipapakita ko sa inyo ang tunay na kapangyarihan ng puso. At mula sa kanyang mga palad, muling sumiklab ang apoy na kayang durugin ang dilim. Isang apoy na naglalaman ng lahat ng pag-asa at tapang ng mga nakaraang henerasyon. Ang apoy ay kumalat sa buong barko. Pinawi ang mga anino. At binalot ang bawat sulok ng liwanag. Ang mga nilalang ng dilim ay naglaho. Parang usok na hinipan ng malakas na hangin. Si liwanag ay huminga ng malalim. Ramdam niya ang kapayapaan na matagal nang hinahanap. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. May mga lihim pa siyang kailangang tuklasin. Mga laban na kailangang harapin. At sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang boses na mahina ngunit malinaw. Liwanag, ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Si liwanag ay tumayo sa gitna ng liwanag na kanyang nilikha. Tahimik niyang pinagmamasdan ang umaga na unti-unting sumisikat. Ang Roro ay dahan-dahang lumalayo sa baybayin. Nag-iiwan ng bakas sa tubig, mga bakas ng pag-asa at pagbabago. Alam niyang sa kabila ng mga dilim na kanyang hinarap, may liwanag na hindi mawawala sa puso ng bawat tao. Sa kanyang paglalakbay, natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa apoy o kapangyarihan, kundi sa tapang na harapin ang sariling takot. At sa puso na patuloy na magmahal at maniwala. Si liwanag ay ngumiti at humakbang patungo sa bagong araw. Handa na sa mga susunod pang hamon. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, puno siya ng kapayapaan. At sa likod ng bawat ulap, palaging may sikat ng araw. Isang bagong simula, isang kwento ng pag-asa.